Maraming salamat sa Panginoon. Ito ang araw ng Diyos. Tinipon tayo naririto upang pasalamatan natin ang Diyos. And I always said we are not here to hear the word, but we are all here to obey the word. Hindi ka naririto para mapakinggan mo lang yung salita ng Diyos. Kung hindi itong salita ng Diyos na to, mapakinabangan mo to at gawin mo to. Okay? So ito po yung paksa na ating pag-uusapan ngayong umaga ay napakahalagang paksa. Bago po ako magsimula, mamaya po yung hindi pa nakakapag-enroll ng post-encounter ng School of Leaders 1 and 2, mag-enroll na po kayo at mamaya po, meron din pong meeting ang ating primary kababayan at kalalakihan para po sa preparation ng ating PEPSOL training next week. Okay? So, pakibukas dito sa James chapter 1, verse 2 to 4, babasahin po natin. Ito po yung itinuro ng Diyos kay Santiago, kay James. Ang sabi po ng Panginoon kay James, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi sa verse 3, dapat niyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At sabi sa last verse, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Lahat muna tayo'y pumikit at tayo'y manalangin. Salamat po sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at lupa. Sa oras na ito, kami pong lahat ay humihingi sa iyo ng tawad. Sa anumang aming mga pagkukulang o nagawa naming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kaming lahat. Salamat po sa kapatawarang iginawad mo sa bawat isa sa amin. Gayon din po, Panginoon, bigyan mo po ang lingkod mo ng anointing and revelation, wisdom and knowledge upang ang bawat salitang aming mapapakinggan ay aming pong mauunawaan at aming pong magiging gabay. Wine-welcome po namin ang Holy Spirit sa aming kalagitnaan upang ikaw ang maparangalan, hindi po ang aming mga sarili. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Uulitin ko, palakpak sa Diyos, hindi palakpak sa tao. Okay, salamat. So itong paksa na ating pag-uusapan ay napakahalagang paksa na maintindihan mo. Huwag kang uuwi na wala kang maiintindihan. No? Dito sa Book of James, binigay dito yung word na smile. Tignan mo nga yung katabi mo kung naka-smile. Okay? Yan yung ating pag-uusapan. Itong paksa na ating pag-uusapan ay pinamagatan po natin, Smile, Faith to Face the Challenge 2020. Ha? Kaya kung may problema ka niyan, ang katapat lang niyang ngiti. Ha? Pagka may problema ka, may kabiguan, may karamdaman, ngiti. Ito yung sabi ni Pablo, ngiti. No, kaya kanina, paggising mo pa lamang dapat kanina, nakangiti ka na. No? Pagpasok mo dito kanina, dapat sa loob ng church, nakangiti ka na. Sapagkat ang ngiti po ay nakakapawi ng kalungkutan. Amen? Tama ba? Sino rito yung mga nakangiti na ngayon? Amen? Pastor, alam mo, ngiti pa lang yan, tanghalian na. Amen? Ha? Ni mas lalo na pagka lumabas yung magagandang ngipin yan. Ano na yan? Hapunan. Okay? So pag-aralan natin to. Smile, faith. Sabi rito, to our challenge. Okay? Dito binanggit po sa sa James chapter 1, verse 2, ano sabi diyan? Magalak daw tayo. Bakit? Pag tayo dumadanas ng pagsubok, sino rito nakangiti kanina, binungangaan ng nanay niya? Paglabas mo ng bahay, nakangiti ka. Sabi mo, ay, peace be with you. Ha? Sino rito nireject ka? Sabi sa'yo, ang pangit mo, bobo ka. Sabi mo, thank you. Nakangiti ka lang. Amen? Sino rito, bigo sa pag-ibig, 2019, binasted. Ha? Pero nakangiti pa rin. Bakit? Glory to God. Ha? Maraming ganun eh. Pagka may problema ka, ulitin ko, huwag kang maghahanap ng lubid. Ha? Huwag kang maghahanap ng Clorox. So, iba naghahanap ng Clorox, Sonrox. Bakit? Iniinom, nilalaklak. Kasi bakit? Pagdating sa kanila sa problema, ang problema, pag tinignan mong problema, ay talagang problema yan. Pero rito, ang tinuturo ni Apostol Santiago, na itinuro sa kanya ng Diyos, pag dumaan ka raw ng pagsubok, ngitian mo yan. Kasi bakit? Ito po nakita ko, habang pinag-aaralan ko ito kagabi, sabi ko, paano bang ngingiti nito? Kahit ako nung ma-stroke yung asawa ko, talaga namang sumimbakol yung mukha ko Di ba? Yung iba sa atin, pagka mo problema, pinansyal, sabi ko nga, hindi naghahanap ng Diyos. Ano hinahanap? Bombay. Diba? Kaya pag hinahanap ka na ng Bombay, sisingilin ka na, talaga nakasimangot ka. Bombay to, aga-aga.
Wala pa kang panghulog, nandito na. Nakasimangot ka kasi bakit? Hindi mo naiintindihan ano ba yung meaning ng kagalakan. Ulitin ko, ano? Nang pag-aralan ko po to, lahat pala ng mga anak ng tatay niya o anak ng tao na dumadaan ng problema, walang pambayad sa kuryente, walang pambaon, walang pamatrikula, walang pambili ng gamot. Lahat ng problema kasi anak yan ng tao, nakasimangot yan. Tama? Nakaganon yan. Pero sandali, nung tinanggap mo si Kristo at pumasok ka sa loob ng Christ Center, hindi ka lang anak ng tatay mo. Anak ka na nino. Anak ka na ng Diyos. Tignan mo nga yung katabi mo kung anak na ng Diyos. Ngumingiti na ba? Pastor, ngumiti. No, nakakaintindihan tayo? Kasi yung mga anak ng tatay niya, kagaya rin ng tatay niya yan, puro problema dinaanan yan. Kaya ano nangyari dyan? Puro lagi nakasamba ko lang mukha niya. Kasi bakit? Anak din niya ng tatay niya, yung tatay niya, anak naman ng lolo ng tatay niya. Pero alam niyo, nakakatuwa. Nung maborn again ka, hindi ka lang anak ng tatay mo. Hindi ka lang anak ng tao, kundi anak ka na ng Diyos. Amen? Dito binanggit sa John chapter 1 verse 12. Ano sabi ng John chapter 1 verse 12? Kaya't ang sino mang tumanggap kay Kristo ay binigyan daw ng ano? Karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Kaya pala sabi ko, ito si Apostol Pablo, itinuturo niya sa mga anak ng Diyos, pagka dumating ng problema, ngumiti sapagkat ang Diyos ay sumasa kanila upang sila'y tulungan. Kaya kahit ako po, nung maestro kang asawa ko, sabi ng Diyos sa akin, anak, ngiti. Alam mo, ang totoong ngiti, hindi yung ngiti na nakikita ng mga mata mo. Tignan mo uli ang katabi mo, nakangiti ba? Pwede kang ngitian yan, nakaganon yan, no? Pero pwede kang tadyakan yan. Ngiting may tadyak yan. Tinitignan ka niyang, ngiting kukulaming ka na yan. Hindi mo alam kung ano laman ang isip niyan. Ang hinahanap ng Diyos ng ngiti o galak, yung galak ng puso. Amen? Maganda, nakangiti na yung mukhang yan, nakangiti pa puso niyan. Kaya dito sabi niya, Apostol Pablo, smile to face the challenge 2020. Kasi sa ayaw mo sa gusto mo, may dadaanan kang problema. Sa ayaw sa gusto ko, kahit pastor ako, hindi ako exempted. May dadaanan akong problema. Ngayon, sabi niya, Apostol Pablo, ngitian mo yung problema. Sabi ni Apostol James pala. At dito na, basa ko rin, sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 16, inulit tong word na to eh. Ano yung word? Lagay mo, Byron. Sabi diyan, magala ka. At sabi riyan, maging masipag ka sa panalangin. Sapagkat, anuman daw dumadating sa iyong pagsubok, kalooban daw ng Diyos. Meaning to say, pagka ikaw may pagsubok ka, dumadaan ka ng challenge, dumadaan ka ng problema, dapat mong maintindihan, alam ng tatay natin yan sa langit. Kasi bakit? Anak ka ng Diyos eh. Kaya pagka anak ka ng Diyos, hindi ka lang anak ng tatay mo, may pakialam sa iyo ang Diyos na nasa langit. Pag sinabing Diyos, makapangyarihan to. Kaya sabi ng Diyos, anak, ngitian mo yung problemang yan. Bakit po, Lord? Kasi binanggit niya rin, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala raw pagsubok ang Diyos na ibinigay sa akin, na hindi ibinigay kay Byron, na hindi ibinigay kay Sean, at ibinigay sa ating lahat. Pero ito, pinakamaganda, sabi diyan, tapat daw ang Diyos. Hindi kanya susubukan na hindi mo kaya. Kaya si Lord, pag may pagsubukan, nakangiti. Kaya sabi ni Lord, anak, ngiti lang. Hello? Sino unti-unti nang naliliwanagan na 2020, may challenge ka. At itong challenge nito, ang katapat nito, ngiti. Kaya nga yung paksa natin pag-uusapan, pinamagatan kong face to faith, the challenge 2020. Kasi dadaan ka ng challenge eh. Pag sinabing challenge, sacrifice, ulitin ko, success without sacrifice. And without challenge is not a success. Hindi pwedeng lumabang ka ng boxing, ang kalaban mo, bata. Ano challenge doon? Pitikin mo lang yun, tatakbo na yun, di ba? Ang challenge doon, kagaya kay Manny Pacquiao. Binanggit ko nga na nakaraan linggo, alam nyo ba, ang nakapagpabagsak kay Manny Pacquiao ay isang Pilipino na hindi naging champion. Ngayon, ano trabaho niya? Magmamami. Search nyo sa YouTube. Yun ang nakapagpabagsak kay Manny Pacquiao.
Pero nung bumagsak si Manny Pacquiao, it is a challenge. Sabi ni Manny Pacquiao, this is the challenge. Hindi niya tinignan problema yung kanyang pagbagsak, kung hindi tinignan niya yung stepping stone of his success. Kaya pag ikaw nahihirapan ka, may mga challenge sa buhay mo, that is your stepping stone. Yan yung ladder of success mo. Nung bumagsak si Manny Pacquiao, ang itininim niya sa isip niya, ngayon lang to. Bumagsak siya hindi para maging talo, kung hindi para matuto. Hello? Sino rito yung bumabagsak na natututo? Baka ikaw yung bumabagsak na natatalo. Ha? Pagka ikaw, anak ka ng Diyos, may failure ka, you are not failing backward. You are always failing forward. Kasi bakit? Lahat ng binagsak mo ay testimony mo. One day. Kaya nga dito sinasabi ng Panginoon, magala ka. Pag dumadaan ka ng pagsubok, ano reason? Bakit ka pinatatawa ng Diyos? Sabi ng Lord, anak, alam mo, tatatag ka. You become strong. No, si Manny Pacquiao, nung bumagsak yan, tumatag yan. Kaya ano ginawa niya sa training, no? Yung katawan niya, yung sikmura niya, yung mga muscle niya, talagang pinalaki niya sa training. Eh. Kaya nga sa Christ Center po, ulitin ko, may training dito. No, meron tayong force encounter, meron tayong School of Christ, School of Leaders 1 and 2. Ba? Kaya yung mga 1, mag-enroll na kayo, yung mga 2, mag-enroll na kayo. Kasi bakit? Hindi lang namin kayo tuturuan dito para makinig ng salita ng Diyos. Because my goal is every believer must be a leader one day. Kaya dito po, binanggit niya sa 3. Basahin natin. Lagyan natin sa 3 ha. Sa James chapter 1 verse 3, binanggit niya po rito, dapat yung malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan daw ng pagsubok. Tumatatag ang pananampalataya mo pagka dumadating ka ng pagsubok. Kasi bakit? Natututo ka pagka ikaw nawalan, hindi ka natuto lang na mawalan. Natuto ka pagka nagkaroon ka, you know what is need and what is want. Kasi hindi mo alam yan eh. Pag may pera ka, lahat ng wants, binili mo. Di ba? Kaya isang araw, meron kang iPhone, wala kang ipon. Kasi nga bakit? Lahat ng inisip mo ay iPhone. No? Lahat ng inisip mo, puro wants. Yung gusto mo lang, pero hindi mo pakinabang. Pero hindi gusto ng Diyos. Kaya dito sabi niya, pagka may problema ka, tignan mo yung stepping stone. No, gusto kong i-testimony sandali sa inyo bago ko pasukin itong next verse. Alam niyo ba, si Pastor Jess, nagkaroon ako ng failure nung araw, nung mabatak, yung motor kong Lunsin. Ewan ko kung nagkaroon sa inyo rito motor ng Lunsin. No, yung Lunsin po, mababa lang hulog ko ron, 1.5. Pero alam niyo ba, nung mabatak yung motor kong Lunsin, dahil 3 buwan akong hindi nakakahulog, ang sama ng aking loob. Kasi bakit talagang nasa kawalan kami? Hindi ko maintindihan yung kagalakan na sinasabi ng Pilipos 4:4, yung kagalakan sinasabi ng James chapter 1, verse 2-4, at hindi ko maintindihan yung Thessalonica chapter 5, verse 16-17. Hindi ko po siya maintindihan. Kasi bakit? Nandun ako sa time ng actual training ng Panginoon. Kaya nga nung ako mawala ng motor, di siyempre, maglalakad ako. Nung naglalakad po ako, habang ako'y papauwi sa garden, no, meron akong kasabay na naglalakad din. Pareho kami naglalakad. At ako kung titignan ko siya, baka tingin ko nga may pamasahe. Ako talagang honest, nakaporma ako, pero wala akong pamasahe. At kung meron man ako, hindi ako sasakay dahil yung time na kagipitan ko eh. Kaya sa madalit salita, ako naglalakad ako, kasabay ko siya, at habang naglalakad ako, kasabay ko siya. Nung naglalakad din siya, sabi niya, pero alam niyo, habang naglalakad siya, nakangiti. Ako naman, nakasimangot. Maaaring katulad mo. Dumadaan ka ng problema, hindi ka katulad netong kasabay ko, na siya, sa kabila ng kanyang kapansanan, nakangiti siya. Kaya habang siya ngumingiti at tinitignan ko, ano kayang kagalakan na nasa puso nito? Bakit sa kabila ng kanyang kapansanan, nakangiti siya? Alam mo, isa lang yung word na naintindihan ko. Yung word na hope. No? May hope. May Diyos na nakakakita ng kalagayan mo. Kaya ano yung ma-realize ko?
doon ko naintindihan yung topic kong think positive in this negative world. Don't think negative in this negative world. Itong mundong to, negatibo to. Kaya bilang anak ng Diyos, dapat maging positibo ka. Kaya habang naglalakad kami at kasabay ko to, abay, paano kaya kung ganun din ako? Di mas lalo na samba ko lang mukha ko. Tama? Kaya mapapalad pa pala kayo na narito ngayon na hindi katulad na itong kasabay ko na naglalakad siya, bagamat siya'y nahihirapan, nakaganon po siya, gumaganon, pero alam mo, nakangiti pa eh. Sabi ko, anong puso meron to? Di ba? Yung puso niya nakangiti. Ako, puso ko, nagrereklamo, pero mukha ko, nakangiti. Kaya dito, binanggit uli ni Apostol Pablo, dito sa verse 4, tignan natin ito, ano sabi niyan? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hindi pa pala ganap ang pagiging anak ng Diyos ng isang Kristiyano kung hindi niya naiintindihan yung kanyang kalagayan bilang anak ng Diyos. Ang Diyos po, bilang anak ng Ama na sumakatawang tao na nakaupo dun sa trono, hinubad ang kanyang kapangyarihan upang siran tayo ng salita ng Diyos at upang maramdaman niya yung nararamdaman mo ngayon. Kaya kung ikaw nasasaktan, nasaktan din to eh. Si Jesus, nilibak to eh. At kung ikaw nahihirapan din to. Pinasa nito yung krus ng kasalanan. At ang pinakamasaklap, pinatay siya at dumanak ang banal na dugo para sa kasalanan ko, kasalanan mo at kasalanan nating lahat. Yung word ni James, kailangan kong maging ganap. Meaning to say ng ganap, hindi ito yung nakikinig lang ng salita ng Diyos, kung hindi ito yung umaaksyon o gumaganap sa buhay niya. I always said, you are not here to hear the word, but you are here to what? Ganap. Ikaw yung gaganap. Ikaw yung susunod dito sa salita ng Diyos. Kaya nga maraming Kristiyano ngayon, pagkaanak ka ng Diyos at hindi ka marunong sumunod sa salita ng Diyos, sisiguraduhin ko sa iyo, pag dumating ka ng problema, nakasimangot ka. Kasi bakit? Ang isip mo, sa problema mo, problema. Hindi mo iniisip yang trials. Hindi mo iniisip yang stepping stone of success. Hindi mo iniisip yang ladder of success. I always said, success without sacrifice, without challenge is not a success. Kaya paulit-ulit na sinabi niya kahit sa Pilipos 4:4, binanggit uli ng Diyos sa pamamagitan naman ni Pablo na sumulat ng Pilipos, binanggit doon sa 4:4. 2 beses sabi niya, magala kayo. Para daw kanino? Para sa Diyos, hindi para sa tao. Kaya nga pag dumadaan ka ng problema, isa lang ang alam ko, pinagmamalaki ka ng Diyos. Amen? No? Pag ikaw dumarating ka sa problema, isa lang ang ibig sabihin nun, may tiwala sa iyo ang Diyos. Kaya mo yan. Kaya nga moving forward towards the goal. At ang Diyos po ay naniniwala sa kakayanan mo. Hindi kanya ginawang tao para maging talunan. Ginawa kanyang anak ng Diyos dahil alam ng Diyos may abilidad ka. Meron kang ilalabas na galing. Ngayong umagang ito, this is our question. How to face the challenge of fulfillment this 2020? Kasi ang hirap pumarap sa mga challenge. If you don't know the fulfillment of challenge, number 1, the word pray. Ito yung sinabi sa Thessalonica chapter 5 verse 17. Binanggit doon, huwag daw tayong magsasawa sa panalangin. Pray without ceasing. Kaya dito po, palagi kang manalangin. Sabi rin ng Thessalonica chapter 5 verse 17. No, pagka may problema kang dinadaanan, katapat lang yan, smile and pray to God. Ha? Kaya pag dumaan ka, minsan pinagalitan ka ng nanay mo, nireject ka, nabigo ka. Kung ano mang kabiguan yan, hindi naging kabiguan yan para maging talunan ka. Para yan sa'yo, para matuto ka. Ako po natuto ko sa kawalan.
Nakita ko, kaya pala ako pagpapalain ng Panginoon, hindi para sa sarili ko lang. To bless my life, to become a channel of blessing. Yan ang totoo. No? So this is the question. Number 1 is sabi riyan, pray to plant the word of promises for the fulfillment of this 2020. Meaning to say, pray to plant the seed of promises. What kind of seed is this? The seed of the Word of God. Ako nung araw, nung first time kong marinig, yung dynamic seed of Word of God sa buhay ko, ito yung ginawa kong inspirasyon. Anong verse yung pastor at anong book yun? Awit 37, 3, 4, 5. Sino nakabasa nun? That is my favorite verse. Nung maborn again ako, year 1994. At sabi sa awit, umasa ka sa Diyos, ano gagawin ko? Mabuti. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananakaligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Lahat ng meron ako ngayon, isang pangarap lang nung year 1994. And the seed of faith of the Word of God had a true promises. Kaya nga sabihin mo dyan sa katabi mo, bago-bago. Sige, sabihin mo, bago-bago. Kasi gusto niyang mabago ang kalagayan ng buhay niya, pero ayaw niya mabago pagkatao niya. No, ako po naniniwala, nang tumungtong yung paa mo dito sa pintuan ng Christ-centered, may plano na Diyos sa'yo. Announcement, yung team natin, nakita niyo na ba? Nakapost na eh. Yung ginawa ng ating mga magigiting na multimedia, palakpakan naman natin si Lord. Nakalagay po doon, soldiers, fulfillment of God's dynamic plan. That is our team to 2020. At yun po, nasa Jeremiah 29 verse 11. Kaya ngayon, itatanim natin itong salita ng Diyos na to. Ipaplant mo to sa puso mo. Ulitin ko, maraming nakinig. Yung salita, nasa isip lang. Totoo kaya yung sinasabi niya, Pastor? Nagda-doubt. No, kaya pag dumaan ka ng pagsubok, laglag ka. Kasi bakit? Naniwala ka sa salita ng tatay mo, sa salita ng nanay mo, naniwala ka sa salita ng tao, pero hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. Uulitin ko, pray to plant the seed of the Word of God, the Word of promise. For what reason? For fulfillment this year 2020. Ako po naniniwala, sapat na yung salita ng Diyos para mabago ka. Sapat na yung pangako ng Diyos para paniwalaan mo na walang anak ng Diyos na mahirap. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Kaya pwedeng maging mahirap, ngayon lang yan. Baka 20 taon na, 20 taon na, mahirap ka pa rin. Sabi nga ni Oriel, pagka nakakotse raw tayo, at yung kapatid mo, nakikita mo, 20 taon na, naglalakad pa rin, sagasaan mo na yan. Baka naglalaro lang sa kasalanan niya, kaya hindi pinagpapala ng Panginoon niya. Ako po naniniwala, katulad ko po. No? Lagi ko sinasabi sa inyo, patotoo niyo, Pastor, to. Kasi totoo to eh. Ayoko ipatotoo yung patotoo ng iba. Gusto ko yung patotoo ko. Ang totoo po, nung pumunta ako rito, 5 pantalon, 3 brief, 5 t-shirt. But now, I have family. Meron na kami ngayong bahay at lupa sa Garden Villas. No? At ang nakakatuwa po, pastor ako ngayon. No? Lagi ko nga sinasabi, hindi ko pinangarap maging pastor. Pangarap ni Lord to. No? But I know, I always pray to plant the seed inside my heart. Nung araw, lagi ako nagpe-pray sa Lord. Sabi ko, Lord, nangangarap po ako, Lord, bigyan mo ako ng masayang pamilya. Kaya kung iisipin ko man, paulit-ulit at paulit-ulit kong pinapatotoo sa inyo rito, sino rito nangangarap mag-asawa ng kriminal? Taas ang kamay. Alam mo, Pastor, type na type, diba? Nakapatayan. Ang cute. Walang ganon. Meron bang ganon? Ang pogi, drug addict. Ako, sarap na ito. Babaero pa yan. Lahat ng katangian, talaga namang. Kaya nga, oy, ingat sa mga poging demonyo. Sabi mo sa katabi mo, oy, ingat sa poging demonyo. O, mga kalalakihan, ingat naman sa mga demonyita. Maghanap kayo ng mga angelita, huwag mga demonyita.
Ha? So tingnan natin, sabi dito, pray to plant the word of promise for our fulfillment. Nakita ko, sa buhay ng isang tao, lalo na pagkaanak ng Diyos ka, yung word na dream, yung pangarap. Kasi yung iba sa atin, tamad mag-pray. Kasi nga, bakit? Ba't ako magpe-pray? Kung wala kang pangarap, huwag kang mag-pray. Sino rito may mga pangarap? Taas ang kamay! Wow, ang dami! Yung katabi mo, baka walang pangarap yan, sabi mo, pwede nang mamatay. Sige, kung walang pangarap, sabi mo, condolence. Ha? RIP. Kuha muna ng, mura ngayon ng pabahay sa Centennial. Pag wala kang pangarap, naku, nakakasikip ka lang sa mundo. Ha? Kaya nga pag anak ka ng Diyos, huwag mong tignang mahirap ka. Ha? Huwag mong tignan yung mga problema, yung mga challenge. Kasi bakit? Iba ka. Anak ka ng Diyos. Kaya ako nung araw, nung magsimula kami ni Sister Ana, tricycle driver ako, construction worker ako. Naging construction boy po ako. Ang sahod ko, 120. Pero sabi ko, ngayon lang to. Ha? Kasi bakit? Sinisikap ko sa sarili ko na hindi nagkamali ang asawa ko sa pagpili sa akin. Kasi yung mga karibal ko nung araw, mga professional eh. Biro mo, tapos sa mga college, sa mga university, ako City Jail University. No? Sila naman, mga professional. Ako, professional din. Killer nga lang. So, tignan natin, no? Dito po nakita ko, angat yung taong nagpe-pray. Hello? Ha? Lagi ko sinasabi, huwag kang mag-pray kung anak ka ng demonyo. Ha? Kasi anak ka ng demonyo eh. Ha? Yung mga tamad mag-pray, minsan tumutubo pa sungay niyan dito, gumagano, Pag pumunta sa church, bumababa yan eh. No, kasi minsan, may nagtanong sa akin, Pastor, sabi niya, Pastor, bakit yung mga Christ Center asipag mag-pray? Sabi niya, paano mo sila na-encourage mag-pray? Sabi ko, tinuro ko sa kanila yung kahalagahan ng panalangin. Sabi ko, kung anak ka ng demonyo, huwag kang mag-pray. Tanong nga yung katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Ha? Pagka anak ng Diyos yan, pag may problema yan, walang ibang tatawagin niya kung hindi Diyos, tama? Alam nga naman, demonyo ko po, tulungan, demonyo ko po. Walang ganun. Meron bang tumawag sa demonyo nung ikaw ay nagkaroon ng problema? Lahat tayo tumawag tayo sa Diyos. Di ba? Kaya pag anak ka ng Diyos, may karapatan kang tumawag sa tatay natin. And now, plan to pray the word of promises. No, kaya uulitin ko, basa-basa kayo ng Biblia. Basa-basa kayo ng pangako ng ating tatay sa langit. Kasi marami ngayon hindi alam yung pangako ng tatay niya. No? Ako, minatandaan ako Pilipos 4:19. Ilagay mo nga kapatid. Ano sabi doon? At buhat sa kayamanan ng ating tatay sa langit. Ano man daw, hingin mo pagkakaloob sa'yo. Alam mo ba yan? Ha? Kung alam mo yan, pagka nagka-problema ka finances, hindi ka tatawag ng Bombay. Ha? Bombay ko po. Hindi ka tatawag ng Bombay. Kasi ang Bombay, sisingilin ka nun. Tutubuan ka nun. Pero alam mo, pagka tumatawag ka sa Diyos, ang sarap eh. No, lagi ko sinasabi, ba't pa natin sasambahin ng Diyos kung hindi naman buhay ang Diyos? Tama ba? Papangaral ko sa inyo, hindi naman totoo. Kung walang ginawang mabuti ang Diyos sa buhay ko, honest, hindi ko siya paglilingkuran. Hindi ko siya ipapangaral. Bakit ko ipinangangaral ngayon ang salita ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. At may gagawin siyang mabuti sa mga taong nagpe-pray at nagpa-plant nung salita niya sa kanilang mga puso. Kaya nga pag may problema ka, dumating ka sa problema, alam mo nakangiti ka. Kasi bakit? Iba yung ngiti ng puso sa ngiti ng muka. Yung ngiti ng muka, ipokrito yan. Pwede kang umiti pero galit ka. Tadyak ang pumukha mo. Pwede yung ganon. Second, sabi dito, pangalawa, how to fulfill? Pray to ask anointing to our God to have faith of expectation. Pray. Ask anointing. Maraming nagsisimba, pero hindi naiintindihan yung salita ng Diyos. For only one reason. Anointing. Meaning to say ng anointing, revelation of God. Kaya ako, every time na magpe-pray ako rito, lagi akong sabi ko sa Panginoon,
Give me anointing. Give me revelation. Give me wisdom and knowledge. Kasi bakit? Hindi ko trabaho to. Trabaho ito ng Diyos. At pag ako binigyan ng Diyos ng anointing, lumiliwanag yung isip ko sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero nakikita ng puso, kagaya ni Apostol Pablo. Nakakakita ang mata niya, pero ang tingin niya kay Jesus kalaban. Kaya nung siya ay bulagi ng Panginoon, tanggalin yung kanyang matang nakakakita, doon sa lugar ng Damasco, doon niya tinanggap si Jesus. Isang malakas sa sinag ng liwanag ang nakita niya at ito bumulag ng kanyang pisikal na paningin. At dito niya binanggit, Panginoon, sino po kayo? Sumagot ang Diyos, ako si Jesus na inuusig mo. Panginoon, patawarin mo po ako. Pray to us, anointing to our God for only one reason, to give you faith of expectation. Pag sinabing faith of expectation, wala pa man ngayon nagpapasalamat ka na. Ha? Sino rito marunong mag-thank you? Ha? Pagka ikaw, nagpe-pray ka kay Lord, pagpasalamat mo na kung ano man yung wala ka. Ulit-ulitin mo yan. Halimbawa lang, kay Sean, humihingi ako rito ng Jollibee. Sa tuwing magkikita kami, ang sarap ng Jollibee, no? Oh. Pagkakausapin ko siya, nakakabusog ang Jollibee, no? Bibingihin ko siya tungkol sa Jollibee ipinangako niya sa akin. Yung hinihingi ko sa kanya. Ganon din ang Diyos. Every time na nagpe-pray ka, na-challenge ang Diyos doon sa mga bagay na ipinapangako niya sa iyo. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Paulit-ulit mo sasabihin sa Panginoon yan sapagkat yan yung pangangailangan mo. At dito sa pananalangin, nag-aas ka sa Panginoon ng anointing. Every time na dadaan ka ng problema, sabi mo sa Panginoon, Lord, ano po ang mabuting result nitong problemang ito? Kasi ako po naniniwala, for example, na-stroke ang asawa ko nung October yata yun o November. Na-stroke po si Sister Ana. Halos kalahating katawan niya, paralyzed po. So, yung salita niya nagkaroon epekto, hindi siya makalakad, itong kamay hindi magalaw, kalahating katawan. Nung ako po'y dumaan sa problemang yon, ang tingin ko sa problema. At dito ko po natutunan yung pagiging anak ko ng Diyos. Noon na nakita ko, pag dumadaan pala ako ng problema, sinusubok ako ng tatay ko sa langit. Kaya nung dumaan ako sa problema, sabi sa akin ng Panginoon, di ba lagi ka nagpapatotoo? God is healer. Hindi magiging totoong God is healer pag hindi mo naranasan ang healing. Ha? Sino rito gustong magpatotoo, God is healer? Ha? Wala no? Naniniwala ba tayo, God is healer? Kaya lang, pag sinabing sino tataas ang kamay para magpapatotoo, God is healer, walang tataas. Tama? Naniniwala lang tayo, pero hindi tayo nagtitiwala. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, anak, ang mga Christ-centered naniniwala yan, pero hindi nagtitiwala yan. Ikaw susubukin kita. May stroke ang asawa mo, kaya mo bang magtiwala sa akin? O naniniwala ka lang din? Hindi ka nagtitiwala. Kaya po nung ma-stroke si Sister Ana, tawag ako sa tatay ko. Lord, you are the God of healer, Panginoon. Iyak ako At dito pinakita sa akin ng Panginoon yung pagiging anak ko ng Diyos. Ngayon po, ang asawa ko nakakalakad. Hindi po nagme-maintenance si Sister Ana. And I believe God is healer. Sabi mo sa katabi mo, God is healer. Maniwala ka at magtiwala ka. Kasi kung tatanungin ko ngayon, kayo, naniniwala kayo? Amen! Nagtitiwala kayo? Amen! Nagiging kambing Meh! Kasi walang tataas ang kamay para sabihin, Pastor, Lord, nagtitiwala po ako. Kaya ko pong magkaroon ng cancer 2 taon, pero pagagalingin niya ako. Ha? Kaya mo ba yon? Walang magtitiwala sa Diyos. Kaya nga nung nandoon siya sa krus ng Kalbaryo, tinignan niya ang mga tao. Kahit ang kanyang 12 apostol nagtago sa Upper Jerusalem. At isang babaeng makasalanan lang ang nakita niya. Sino ito? Si Magdalena na nagtitinda ng aliw ng kanyang katawan.
Siya yung isang babaeng hindi iniwan ng Diyos na nakatingin sa kanyang ganun. At naniniwala siya na ang Diyos mabubuhay sa ikatlong araw. At ang unang taong pinakitaan niya nang siya'y mabuhay, sino yon? Si Maria Magdalena, na isang prostitute. Makasalanan, katulad ko. Tinawag ako ng Diyos bilang isang dating barumbado, dating kriminal, para ano? Para magpatotoo sa inyo na mayroon pang pag-asa ang mga taong lumalapit sa Diyos. Start up for a new life. Yung buhay ko noon, tapos na yun. Yung kwento ko noong 1980, tapos na yun. Kaya nga, this is the challenge. Yung 2019, tapos na yun. Lahat ng failure ko ron, basura yun, dinilit ko yun. Ha? Kaya kung ikaw, meron ka namang mga problema, meron kang mga kasalanan, meron kang i-delete sa buhay mo, 2019, huwag mo nang dali ng 2020. Sabi mo dyan sa katabi mo, i-delete mo na yan. Ha? Kasi magiging virus ng 2020 yan. Totoo po yun. Pag sinabing virus, hindi natatanggal yan. Ha? Yan na magiging ugat para tumubo uli ang kasalanan at para alipinin ka uli ng kasalanan. At ang kasalanan po ay merong kapangyarihan, no? To steal, to destroy, and to kill your life. May kapangyarihan siya para nakawang ka, wasakin ka, at patayin ka. Uulitin ko, don't play sin because sin have a power to destroy our life. Sabi diyan, pray to us anointing to have faith of expectation. Pag sinabing faith of expectation, sabi ng Hebreo chapter 11, verse 1, ang pananampalataya raw ay sa mga bagay na hindi nakikita, pero ano daw? Magaganap. Ito po, hindi ko nakita to. Nung lumipat tayo rito, 2018, hindi ko nakita to. No? Hindi kita nakita, yung iba rito, hindi ko nakita. Kasi bakit? Ang nakikita ko lang nung araw, nung lumipat tayo rito, nag-attendance tayo ng 80 to 100. Pero ngayon po, to God be the glory. No, kayon po, ang mga asering natin, bumili na nga sila ng ng ano tawag doon? Biometric. No, kasi lahat na naka-registered, di sabihin, mga active member yun, nandiyan na ngayon. Hindi na silang nahihirapan ngayon. Kaya every time natatanungin ko si Rapi, Kuya Rapi, kamusta attendance natin? Pastor, hindi na po tayo bumababa ng 200. Umaakyat po tayo ng 250, pataas po, pa 300. Meaning to say, ginagraphic po namin kasi ine-evaluate ko. Meron po akong monitoring. Ang Christ-centered po, hindi lang tayo meron system. Meron tayong process, meron tayong strategy. No, what is our strategy? Win, consolidate, disciple, send. What is our process? Post-encounter, encounter, pre-encounter, encounter, post-encounter, SOL1, School of Leaders, 1 to 3 po. Dumadaan po dyan yung bawat isa. Kaya pag ikaw hindi ka nag-avail ng process, naririto ka, napapakinggan mo yung salita ng Diyos, pero hindi mo alam. Kaya yung mga hindi dumadaan ng process, pagka nagka-problema ka, laglag ka, sang araw, wala ka na rito. Kasi bakit? Hindi mo naman naintindihan yung salita ng Diyos eh. Kaya ako po, meron ako system. What is our system? The G12 system. Nung araw po, wala sistema buhay ko. Pagkagising ko sa umaga, natutulog ako ng walang oras. Minsan, alas 2 sa madaling araw, pagka nakasyabo ako, gigising ako ng alas 10. Pag sinuwerte-swerte, alas 11, alas 12, kakain, maliligo, i-standby, babarkada, hihigop, makikipag-inuman. Yun lang ang buhay ko nung araw. Wala akong sistema. Bahala na gang kung ano dumating sa bukas ng araw. Pero alam mo, nung nagkaroon ako ng Diyos, naging systematic ako. At pagkagising ko sa umaga, wala akong ibang gagawin kung hindi magpasalamat ako sa Diyos dahil buhay na naman ako. Hello? Kaya kahit ikaw, Diyos, pahabain mo buhay ko. Bakit? Pakinabang mo buhay ko eh. Kaya nga, paggising mo pa lang sa umaga, pagpasalamat mo na sa Diyos, buhay ka. No? Yung iba sa atin, nakasimangot, pagising sa umaga. Ano ba yan? Sinangag na naman. Wala ba pandesal? Galit pa sa nanay niya. Diba? Alam mo, magpasalamat ka kahit walang pandesal, buhay ka, wala kang sakit. Na-appreciate ba natin yun?
Faith of expectation. Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, kalagayan mo yan dahil yan ang naging bunga ng kaparusahan ng mga ginawa mo. Ginawa ng tatay mo, ginawa mo, at paulit-ulit lang na mangyayari. Kaya ako lagi ko sinasabi, bago-bago. Kasi bakit? Naging magulo buhay ko dahil walang magandang itinanim ang tatay ko. Ang tatay ko ng babae. Pasalamat pa raw ako, hindi siya ng lalaki. Ganun minsan mo, pasalamat ka nga eh. Macho asawa mo eh, nakatatlo ko eh. No? Magalit ka pag ako'y ng lalaki. Parang minsan, tama pa yung mali eh, no? Alam mo, kaya magulo buhay mo, lahat ng itinanim ng tatay at nanay mo, puro mali. Kaya ngayon, kung ano man yung mali, iwan mo 2019 yun. Start up a new life. Magtanim ka ng mabuti, yun ang sabi ng awit. Ako, lahat ng pangit, tinanggal ko. Lahat ng mali, tinanggal ko. O, totoo po yun. O, kung meron ditong taga-sinalaan na nakakakilala sa akin, lolo ni, sa pangalan mo na? Gerald, lolo po niya, kumpare ko. Kasama ko pa sa inuman ng lolo niyan. Kilala niya kung sino si Pastor Jess nung wala pa sa Panginoon, nung hindi pa ako pastor. Nightlife po ako. Gising ako sa gabi. Tulog ako sa umaga. Meron ba rito mga Dracula? Mga paniki? Yung masasarap umistambay sa gabi, di ba? Kasi sa gabi, pagkagabi, siyempre, tago ka sa dilim, di ka kita, kaysa sa umaga. Di ba? Yung mga aswangers dyan, tatambayan sa umaga, talaga naman payosi-yosi. Pag may dumaan, yung mga nagpapanggap, alam mo, i-delete mo lahat ng mga nagwasak ng pangarap mo. Ako lahat ng mga nagwasak ng pangarap ko, mga barkada ko, hindi ko naman sila sinaktan o iniwasan ko kasi bakit? May pangarap ako eh. Kaya nga yung mga taong may pangarap, alam mo, yung buhay niya, nilalagay niya sa tama. At iniiwas niya dun sa mga taong magwawasak ng kanyang mga pangarap. Kasi bakit? Nagpe-pray siya na magkaroon siya ng anointing para magkaroon siya ng faith of expectation. Church, 2020, nag-e-expect ako. No, sabi ko nga, 2020, ito, wawasakin ko ulito eh. Kasi tignan nyo, nakaupo na iba sa sahig, kulang ng upuan. Diba? Kaninang umaga rin po, ganyan. Kaya sabi ko, Lord, nung araw, problema ko, uupo. Ngayon, ang problema ko, upuan. Sabi ng Diyos sa akin, ano masarap na problema? Yung upuan o yung uupo? Lord, upuan na lang. Di bali ng maraming uupo kahit walang upuan. Tama? Kaya pasensya muna kayo dyan sa sahig, Pero si pastor nangangarap, na magkaroon ng upuan. No? Ngayon po yan, nagkaroon tayo ng 2 aircon na naman. No? Lagi namin sinasabi, alam niyo ba kung sino bumili niyan? Pasalamatan mo yung katabi mo. Bimoy, salamat sa iyo. Dahil sa piso mo, 5 piso mo, dahil sa 10 piso mo, meron tayong aircon. Hindi po galing sa akin yan. Galing sa Diyos yan. Binigyan ka ng anointing para manampalataya ka sa Diyos. At isang araw, ano man yung mga pangarap ni pastor, matugunan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya ngayon pa lang, dapat may faith of expectation ka. Lord, pagkatiwalaan mo ako makatapos ang pag-aaral. Lord, pagkatiwalaan mo ako magkaroon ng magandang trabaho, pangako ko sa iyo, bibili ako ng 50 upuan. Ikaw ba yung ganon? Pangako ko sa Panginoon, pag pinagpala mo ko, lalayas ako rito. Maraming ganon. Ang ganda ng pangako eh. Pangako ko sa iyo, iiwan ko si pastor. Payamanin mo lang ako. Yan, maraming mga ganyan, mga aswangers. Kaya tawa ka ngayon, bukas iyak ka. Last, sabi po rito, how? Sabi dyan, pray to receive blessing for God's, sabi dito, pray to receive blessing for God's glory to become wise investor. Puntahan ko muna yung receive blessing. Alam mo ba, yung mga tumatanggap lang ng blessing ay yung mga nagtatanim. Meron bang nagtanim na hindi umani? Wala. Kahit dumaan ang bagyo, pag nagtanim ka, ano man yung itinanim mo,
Kung yan man ay palay, tutubo yan. Kung yan man ay bagyuhin, makikita mo babagsak lang yan. Pero tumubo yung itinanim mo. Pero meron bang hindi nagtanim na umani? Meron ba nun? Ano tawag doon? Alam mo, pastor, hindi ako nagtanim, pero umani ako. Ang tawag doon, aswangers. Magnanakaw. Hindi ka nagtanim, umani ka. Kaya walang nagtanim na hindi umani. Church, it's better to give than to receive, sabi ng ugat. Pag sinabing pray to receive blessing, handa ka na ba talagang pagkatiwalaan ng Diyos? Pwede mo ba sasabihin sa sarili mo, Panginoon, pagpalain mo lang ako. Pangako ko sa'yo. No, nung araw po, may nangako ng electric drum set. O yan, may electric drum set tayo. May manual drum set tayo, nandoon. Ewan ko, tinago niya. Sabi ni iba, Pastor, pangako ko sa Diyos. Makapagtrabaho lang ako, pangako ko, bibili ako ng bass guitar. Yan. May mga bass guitar tayo ngayon. May mga kompleto po tayo ngayon. At ang nakakatuwa, yung mga speaker natin, puro power speaker na po yan. Wala na doon, bibili ka pa ng amplifier, wala na. So nag-a-advance din tayo ngayon kasi yung ating pong music director na si Brother Kim, nangangarap kasi siya sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, habang bata ka pa lang, taniman mo yung pangarap mo para pag nag-asawa ka, aani ka na lang. Kaya mapalad mapapangasawa niyan. Kahit ganyan ang gupit niyan. Sino ba gumupit sa'yo? Uupakan ko. Hindi, totoo po yun. Ha? Huwag kang mag-asawa ng mga taong kinakain yung buto. Ha? Itinatanim po ang buto. Ha? Lagi sinasabi niya, Ate Aika yan. Huwag mong kainin yung buto. Pag kinain mo yung buto, magtatai ka. Ha? Pag kinain mo yung buto, malalasong ka. Buto yan. Pag sinabing buto, para sa Diyos yan, hindi para sa iyo. Binigyan ka ng Diyos ng seed for bread and seed. No, seed for food and seed for what? For seed. Para itanim. No, kaya po, ngayong tanghaling ito, uulitin ko. Pray to receive blessing. For what reason? For God's glory. Hindi ka pagpapalain ng Diyos para maging masagana ka lang. Gusto ng Diyos magpatotoo ka. No, ako po, pasalamat ako sa Panginoon. Pinagpala po ako ng Diyos. Lahat ng meron ako ngayon galing sa Diyos. At ngayon natutuwa po ako sa Panginoon sapagkat nakita ko, sabi ko, Lord, kung ano meron ako, doblihin mo sa mga kapatid ko, Panginoon. Kasi bakit? Ang patotoo po ng Diyos ay ang buhay na nakarinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, pray to receive blessing for one reason, for God's glory. At sabi diyan, to become wise investor. Yung mga wise builder, wise investor yan. Pag sinabing wise investor, pag gumastos ka, may patutunguhan. Hindi yung meron ka ng iPhone, wala ka namang ipon, sabi ko nga kanina. Hindi yung ang dami mong damit, no? Kapkapan mo, walang pera. May mga ganyan no? Linti ko makaporma No? Pero kapkapan mo, wala kahit piso. Church, ngayon pa lang, tinuturuan kitang mag-invest. Natutuwa po ako ngayon Dapat kahit na estudyante ka, binibigyan ka ng nanay mo ng baon sa loob ng 1 linggo, magtipon ka kahit 10 piso. No, meron na ngayon tayong entrepreneur ba yan? Yung bank dyan sa harapan ng Central 3. Mag-ipon kayo. Para kung ikaw man may ipon, isang araw, kapusin man ng nanay mo sa pagtatrabaho, may ipon kang ilalabas. Ako po si Pastor, nag-iipon ako ngayon. Para saan? Para kung dumating man ako sa crisis, meron akong dudukutin. Di ba? Kaya kahit kabataan ka, huwag mong unahin yung mga panlabas. Huwag mong unahin yung magagandang damit. Ang unahin mo yung ipon. Kasi po, alam mo, for emergency, pagka meron kang ipon, meron kang madudukot Bago po ako magtapos, sabi rito, the wise builder at the wise investor. Hindi, ang wise builder never stop. Hindi ka nga tumitigil sa pagsamba. Hindi ka nga tumitigil sa pagtatrabaho. Wala ka naman natitipon. The wise builder are not only never stop, but the wise builders are the wise investor. Ngayon, naririnig mo yung salita ng Diyos. Sarah, narinig mo yan, pero papasukin mo sa puso mo. Like a seed of faith. One day, this seed
pag nasa Christ Center ka, kung may tatlong plano ang Diyos sa'yo, baguhin ka, gamitin ka, at pagpalain ka. Sa tatlong pagbabago at plano ng Diyos sa buhay mo, na baguhin ka, gamitin ka, at pagpalain ka, merong three fruit of life na tutubo sa buhay mo. Yung change of life, yan po yung Word of God na narinig mo ngayon sa akin. That is the first fruit. Galatians chapter 5 verse 22. Ano yung first fruit? Love, joy, peace, kindness, and goodness. Nasaan yung fruit na yan? Sana ngayon nasa puso nyo yan. Ako nung nagkaroon ako ng first fruit sa puso ko, dahil napakinggan ko yung salita ng Diyos, nung ma-change yung life ko, yung fruit of the Word of God pumasok sa puso ko. Nagkaroon ako ng love. Kaya itong love na to, sinyer ko ngayon sa inyo to. Ngayon, ang daming naboborn again. You are the second fruit. What kind of fruit? Soul fruit. Para kanino? Para kay Kristo. Pinatay siya para sa kaligtasan nyo. That is the second fruit. The soul fruit. The first fruit is the fruit of the Spirit inside my heart. And the second is the soul fruit. Para kanino yan? Para kay Kristo. Diyan siya pinatay sa kaligtasan ng mga tao. We are the soul fruit. The third fruit to become blessed life. Dahil natuwa si Lord, dumami kayo. Marami naligtas. Natuwa si Lord sa akin, binigyan niya ako ng third fruit. Ano yun? Material fruit. Binigyan po ako ng Panginoong bahay at lupa sa Garden Villas, kami mag-asawa. Binigyan po ako ngayon ng Panginoon ng kotse. Ngayon po, yung mga anak ko may kanya-kanyang motor. Mio, hindi na Lucin, hindi na Rusi. At natutuwa po ako sa Panginoon ngayon, kahit ang church. Kaya remember this. I always said back to church every Sunday. For what reason? Bakit ako babalik? May mapapala ba ako dyan? Meron. May plano Diyos sa buhay mo, kaya ka naririto. At ang plano niya, gusto kanyang baguhin, gusto kanyang gamitin, at gusto kanyang pagpalain. That is the third three fruit of life. To bless, para sa kaluluwa ko. Soul fruit, para kay Jesus. Ginto, material fruit, para sa need ng bless natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya ulitin ko, walang anak ng Diyos na mahirap. Ako, mahirap ako noon, pero ngayon hindi. At pag may dumarating sa aking blessing, hindi ako wise builder ako, wise investor ako. Nagtitipon ako. For what reason, Pastor? Gusto ko maging channel of blessing ako ng maraming tao. Church, ito pangarap ni Pastor Jess 2020. Sana ipag-pray nyo. Gusto ko po at church, magkaroon tayo ng service na ano yung Toyota? Anong yun? Light Ace ba yun? Yung Toyota? Gusto kong magkaroon ang church ng Light Ace na Toyota. Ilang seater yun? Karding, ilang seater ang Light Ace? Wow, ang dami. 19-seater? 18-seater? Yan po. Pinagpe-pray ko sa Panginoon niya, gusto ko magkaroon ng dalawa niya na Christ Center. Pastor, totoo ba yan? Meron akong faith of expectation. Kasi bakit? Naniniwala ako sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao. At hindi lang ako anak ng tao, anak ako ng Diyos. Kaya one day, I encourage every one of you being a son of God. Kung karapat dapat kang humingi sa Diyos, humingi ka. Pero kung hindi ka karapat dapat, ngayon pa lang mag-pray ka. I invite every one of you to stand. Come on. Bago tayo umawit, inaanyayaan ko po ng bawat isa. In 2 minutes, come on. 2020, this is the second Sunday. Come on. I encourage every one of you to pray. Sabihin mo sa Panginoon yung mga failure mo, yung mga nagawa mong pagkukulang at pagkakamali. Ulan tayo, nagkakasala. Pero hindi ordinaryong hindi kayo hihingi ng tawad sa Diyos. And this is the time to be serious, to repent to our God. Umaming ka sa Diyos.
Kasi sa Diyos, pag umamin ka, palalayain ka niya. Pero sa batas, pag umamin ka, ikukulong ka. This is the time to be serious, to repent to our God. Isuko mo sa Kanya yung mga kahinaan mo. Suko mo sa Kanya yung mga basura na kasalanan na nagpapagulo ng buhay mo. And I encourage every one of you to listen. Jesus loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Matagal ka na niyang inihintay. At naniniwala ang Diyos sa kakayanan mo. Ang laki ng tiwala ng Diyos sa tao. Kaya lang ang tao na wala ng tiwala sa Diyos. And this is the time to trust to our God. Come on. Pray to God. Talk to Jesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, tulungan mo po ako. Come on, God will help you. Ano yung imposible sa'yo? Sabi ng Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay mapapangyari niya. Because He is God. Ngayon po, aawi tayo sa Panginoon. This time of desperation, and all we know is doubt and fear. There is only one foundation. We believe. We believe, Lord. We believe you, Jesus. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one salvation. Oh, we believe in the name of Jesus.
back again because of you. Babalik ang Diyos dahil sa'yo. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Jesus loves you. Anumang trials, anumang struggle ang dinadaanan mo, Jesus will help you. Come on, church. Let's close our eyes and pray to our God. Panginoon, salamat sa salitang aming narinig ngayon. Hiling po namin na itimumuto sa aming mga puso't isipan at huwag pumaagaw ng kaaway, Lord. Ito po ang maging pundasyon ng pagbabago ng aming buhay at kalagayan ng aming buhay. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Magsabi ng malakas na